Nakatira kami malapit sa dagat at ang hanap buhay namin ay pangingisda sa laot. Mga binata pa kami noon ha. 15 anyos lang ako. Hanggang grade 6 lang ang naabot kaya hanggang sa pagbibilang at pagbabasa lang talaga ang natutunan ko sa aking pag-aaral. Sa hirap ng buhay at sa layo ng paaralan sa lugar namin ay hindi ako nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. Tumutulong na lamang ako sa aking tatay sa pangingisda sa laot. Nagkaroon kami ng kaibigan sa Guimaras. Siya si Gado, dayo sa aming lugar. Nag-iisang anak ito at ang edad niya ng mga panahon na yon hindi bababa sa 30 anyos. Binata pa siya, walang asawa. Palagi itong tumatambay sa dalampasigan tuwing hapon. Malimit ay nakatanaw sa malayo na parang may malalim na iniisip. Nakipagkwentuhan ng aking tatay sa kanya. Bago ka rito no? Ay magandang hapon po sa inyo. Opo Manong. Saan ka nakatira? Doon lang po sa dulo. May tatanong lang ako sa iyo. Bakit parang malungkot ka lagi sa tuwing natambay ka rito? Hindi naman po masyado Manong. Namimiss ko lang talaga ang dating lugar namin. Sa Dueñas. Taga Dueñas ka pala. Opo Manong. Kaya pala parang malungkot ka kasi kabilang isla. Kaya nga po eh. Mabait siyang tao. Simula noon, lagi namin siyang nakakwentuhan tuwing hapon at minsan inaabutan namin siya ng isda tuwing umaga kapag nandudoon siya. Hanggang isang araw, inaya siya ng aking tatay na sumama sa pangingisda kasi wala naman siyang ibang trabaho. Sumama naman ito kaya ayun. 3 na kami lagi tuwing magpapalaot. Lagi siya nagpapasalamat sa amin dahil kahit papaano ay may nauuwi siyang isda sa kanila at nagkakapera pa sa tuwing papala rin makahuli ng maraming isda. At simula nung nakapunta siya sa amin ay lagi na rin po siyang tumatambay sa bahay namin. Masaya kaming nagkukwentuhan doon. Lalo na kapag masama ang panahon dahil hindi kami nakakapagpalaot noon. So kadalasang ginagawa, nagkakapilang at nakikipagkwentuhan. Nung minsang tinanong siya ni tatay, bakit lumipat sila sa Guimaras? Ang sagot niya, hindi maganda manirahan sa lugar nila. Ngumiti lang siya tapos umiling. Maya-maya nagsalita ulit. At ang sabi niya, mahirap daw ang pamumuhay nila sa lugar nila. Lugar daw ito ng lola nila at hindi raw nagkakasundo kaya umalis na lang daw sila na pamilya. Hindi niya nabanggit kung ano ang problema sa kanila pero sa tingin namin ay malalim na problema gawa ng makikita naman sa mga mata niya at sa ekspresyon ng mukha. Kaya hindi na lang din namin ni tatay inusisa. Fast forward tayo. Makalipas ang ilang taon. Isang araw, nagpaalam si Gado sa amin na uuwi sa kanilang lugar sa Dueñas pagkat pinapatawag daw ang lahat ng magkakapatid. Ang tinutukoy niya, mga kapatid ng tatay niya, lahat daw. Mahalaga umano ang pag-uusapan ng pamilya kaya dali-dali naman silang umuwi. 3 buwan ang lumipas, bumalik siya. Si Gado na lang mag-isa at ang tatay niya ay nagpaiwan daw sa lugar nila. Ito na umano kasi ang mag-aasikaso sa lupa ng lolo at lola nila. Pansin ko sa aking kaibigan, tila ba tinatamad na itong maglinis sa kanyang sarili at kung minsan, lalo na kapag gabi, may naaamoy ako sa kanya na malangsa. Hindi naman ganito ang dati kong kaibigan, kung kaya't ipinagtataka namin ang pagbabago nito. Minsan nakipagkwentuhan ito sa amin ni tatay sa bahay. Maya-maya ay dumating ang isang kapitbahay namin, kumpare ni tatay, si Mang Ignacio. Nabigla kami sa balitang hatid nito. Pare, nalaman niyo na ba yung nangyari kagabi? O bakit pre? Anong nangyari? Pinatay si Dario sa dalampasigan kagabi. Yung baguhang kabaryo natin na mangingisda rin. Ano? Sino raw pumatay? May atraso pala yun?
Hindi ko alam eh. Pero duda ang mga tao. Hindi normal ang pumatay sa kanya kasi wakwak ang tiyan niya eh. Ano? Oo pare, parang nilantakan ng mabangis na hayop. Ang sabi ng mga matatanda dyan, wakwak daw ang pumatay eh. Pagsasalaysay pa ni Mang Ignacio. Pero hindi nila matukoy-tukoy kung ano talagang klaseng hayop ang umatake kay Dario. Kasi wakwak talaga ang tiyan nito. Asan na yung bangkay pre? Pagtatanong pa ng aking tatay. Wala na. Kinuha na ng mga kaanak, dinala sa kabilang isla. Ganun ba? Kawawa naman si Dario. Mukhang delikado to ah. Kung totoong aswang ang gumawa nun, abay, unang beses mangyari dito sa atin. Kaya nga pre, ang sabi-sabi nila dyan, gaganti raw yung mga kaanak nun. Galit na galit nung kinuha ang bangkay. Ang tanong dyan, paano nila magantihan eh, hindi nila nakita ang wakwak. Maliban na lang kung mayroon silang alam. At habang nag-uusap, si Gadunon ay bigla na lang nagpaalam dahil may gagawin pa umano siya sa kanilang bahay. Sinundan ko siya noon at tinanong kung sasama ba mamaya na mangisda. Ang sagot niya ay hindi dahil may mahalaga siyang gagawin. Tumango na lang ako at bumalik sa usapan ni tatay at ng kapitbahay. Nang dahil sa sinabi ni Mang Ignacio, nagdulot yun ng kaba sa amin ng aking itay kasi nga mangingisda kami. Gabi kong pumalaot. Babala pa ni nanay, "Oy, mag-iingat kayo ng anak mo nanding. Mukhang agresibong aswang iyan. Huwag niyo kalimutang magdala ng sandata niyo dyan sa bangka." Ang tatay ko naman, pabuga-buga lang ng sigarilyo. Isa pang inaalala namin noon, ayon kay Mang Ignacio, babalik daw ang mga kamag-anak nung pinatay at hahantingin di umano nila yung gumawa. Baka kasi pati kami mapagkamalan, madamay. Makalipas ang ilang oras, naganda na kami para pumalaot. Sa umpisa ayos pa naman pero nung nasa laot na kami, ang pangit ng aking pakiramdam. Bigla na lang umalinsangan ang klema. Tila ba napakabigat ng hangin sa paligid na para bang may nagbabadya na hindi magandang pangyayari. Inisip ko na lang na baka masyado lang akong nagpapadala sa mga nangyari sa isang mangingisda roon. Ang ginawa ko, inuuna lang ang aking sarili sa pangingisda. Ngunit panay tingala talaga kasi iniisip ko baka mangyari sa amin yung nangyari kay Dario. Naging maayos naman ang pangingisda namin ng gabi na yon kahit na kinakabahan. Marami kaming huli noon at malapit na mag-umaga nang kami magdesisyong umuwi. Swerte ang dami, makakabili na naman tayo ng bigas nito nak. Oo nga po pa eh. Ang daming huli oh. Masaya kami ni tatay kasi tamang-tama na fiesta sa susunod na linggo sa aming lugar. Lumiliwanag na ng mga oras na yon. Pagdating namin sa dalampasigan, nagtataka kami dahil maraming taong nag-uumpukan malapit sa dinadaungan namin. Nang maiahaw na ang bangka, dala ng pagtataka ay lumapit na rin kami sa nag-uumpukang tao para makiosyoso. Sobrang nabigla kami sa aming nakita ni tatay. Pagkat ang kababata kong mangingisda rin, nakahiga sa lupa na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito. Halos masuka kami ng tatay ko sa sinapit niya. May mga kagat siya sa kanyang kamay at braso na isa umanong palatandaan na lumaban ito. Parang ginawa niyang panangga ang kanyang mga kamay. Kaya napuno ng malalaking sugat na parang kalmot at kagat. Ang iba nun, nauka talaga ang balat, kita ang buto. Ang tiyan niya ay biyak, wakwak, at nagkalat pa ang ibang parte ng lamang loob sa buhangin. Sa aking nasilay talagang nahintakutan ako, pati na ang aking tatay. "Tara tay, di ko na kaya," sabi ko pa. Inaya ko na siya na umalis na.
Nung naglalakad na kami, paglingon ko sa gawing kaliwa, nakita ko si Gado na kaibigan ko. Pasimpleng nakatingin sa amin na nakatayo sa may puno ng niyog. Alam kong nakita niya ako pero ang nakakapagtaka lang, bigla nitong iniwas ang pagtingin niya sa akin pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Pasipa-sipa pa siya sa mga buhangin na para bang may iniisip. Napansin ko pang ilang beses itong lumingon sa amin. Hindi naman ganun si Gado. Sa tuwing magkikita kami, lalapit talaga yon at makikipagkwentuhan sa amin ni tatay. Kaya medyo ipinagtataka namin ang kakaibang kilos nito. Di ko alam kung may lihim ba siyang pagtatampo sa akin. Pero hinayaan ko na lang. Sabi ko sa aking sarili, wala na. Nagbago na ang kaibigan namin ni tatay. Yung pinatay naman sa dalampasigan, inilibing agad yun base sa kanilang relihiyon, kultura at paniniwala. Ikalawang biktima ito sa aming lugar na hindi natukoy kung anong nilalang ang umatake. Pero hindi mo talaga masabing normal na tao ang gumawa nito dahil nawawala ang ibang parte ng lamang loob ng biktima. Maraming haka-haka na baka mga aswang na taga-kabilang isla ang may gawa. Madali lang naman sa kanila na dumayo eh. Lilipad lang yun ha. Pagbaba ayan na. Kabilang isla na. Meron din nagsasabi na baka ginantihan, baka may atraso. Ngunit para sa amin hindi talaga tao ang gumawa nun. Sobrang karumal-dumal. Pagdating namin sa bahay, bungad agad ni nanay. Nandyan na pala kayo. Mukhang hindi na maganda ang nangyayari sa lugar natin ngayon ha. Nakita niyo ba yung pinatay? Opo ma. Sagot ko sa kanya. Muntik na nga po akong masukay. Mukhang delikado na lumabas ng gabi. Sino naman kayang demonyo ang gumawa nun? Ang inaalala ko pa baka taga rito lang yan eh. Sumagot naman ng aking tatay at sinabing, yan yung hindi natin alam sa ngayon. Basta mag-iingat na lamang tayo at maghanda ng sarili nating panlaban. Kaya nga kayo huwag kayong basta magpakampante dyan sa labas paggabi. Tugon ng aking nanay na halatang nag-aalala. Napailing na lamang si tatay noon. Maya-maya pa, pumasok siya sa kwarto at may kinuha na maliit sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang bagay at ang sabi niya sa akin, "O ito sa'yo nak, tig-isa-isa tayo." "Ano to tay?" "Harinang manok yan. Pero wag mo hawakan ang talim niyan ha, may lason yan. Wag lang magkakamali ang aswang. Tignan natin kung hindi mapuputol ang lamang loob niya pag ito ang tumama sa kanya." Ipinakita ni tatay sa akin kung paano ito buksan. Nakamodified na ito. Nilagyan niya ng hawakan. Galing daw yun sa kanyang kaibigan na may alam sa mga orasyon at anting-anting. May nakausap ang tatay ko na kabaryo naming matanda. Ang sabi nito, malakas ang kanilang kutob na taga sa amin lang ang pumapatay na aswang. At kung hindi sila nagkakamali, mabangis na aswang lamang ang may kakayahang pumatay ng ganon kabrutal. Tinanong kami ng mga ito kung meron ba kaming pinaghihinalaan na taong kakaiba na ang kilos sa amin. Naisip ko kaagad ang kaibigan namin na si Gado dahil siya lang naman ang bukod tanging bigla na lang nag-iba ang ugali at kilos. Mula nung makabalik ito galing sa mahabang bakasyon sa lugar nila, sa Dueñas. Ngunit hindi ko sinabi sa kanila yon sapagkat ayokong mambintang, lalo pat tinuring ko na rin itong kapatid, sobra pa sa kaibigan. Ang sagot ko na lang, wala naman po manong. Ngunit sa loob-loob ko, may pagdududa na rin ako sa aking kaibigang ito. Matapos nun, sa tuwing nahiga ako talagang
Napapaisip ako kung sigado ba kaya talaga yung aswang na pumapatay sa aming lugar. Ang naisip kong gawin, magmanman sa taong ito. So eto na, piyesta na sa lugar namin. Dito na nangyari ang mga bagay na muntik kong ikapahamak. May konting salo-salo at tagay sa aming bahay noon. May mga kasama si tatay. Maya-maya ay dumating si Gado. Inaya namin na tumagay pero tumanggi ito. Umupo lang siya sa gilid. Saglit lang, bigyan ng pagkain ayaw. Patingin-tingin siya sa paligid ng bahay namin. May naisip akong gawin na narinig ko lang sa mga kwento-kwentong matatanda. Ito yung nagawa ko na tingin ko. Hindi niya nagustuhan at ikinagalit niya ng lubusan. Nagdududa kasi ako eh. Iba na ang kilos ni Gado. Ang ginawa ko, kumuha ako ng bawang at suka para kunyari gagawing sausawan. Inilagay ko na ang suka sa platito tapos agad kong inilabas ang bawang na 3 piraso at walang ano-ano'y dinurog ko ito. Malapit sa kinatatayuan ni Gado. Dito ko nasabing may kakaiba nga sa kaibigan namin. Paano ba naman kasi? Bigla na lang siyang tumayo, titig na titig sa bawang at umatras pagkatapos ay umalis. Ilang beses itong nagbato ng masamang titig sa akin. Na kung nakakamatay lang, bulagta na ako sa lupa. Dito mas lalo akong nagduda sa kanya pero pilit kong binaliwala. Nang gabi na yon, nagpunta kami sa diskuhan kasama ang kapitbahay namin na si Jun. Inaya niya ako eh. Itong si Jun umuuwi lang ito tuwing fiesta sa baryo namin sapagkat sa ibang lugar siya nagtatrabaho. Medyo may kalayuan ang diskuhan mula sa amin, siguro mga 10 minuto rin ang lakaran. Pagdating namin doon, nakatayo lang ako habang si Jun at iba pa naming kabaryo ay parang mga kitikiti lang na masayang sumasayaw. Bandang 11:00 ng gabi ay nakaramdam ako ng antok. Napagod na rin kaya nagpasya na akong umuwi. Nagpaalam muna ako kina Jun na mauuna na dahil masakit ang aking ulo pero kunyari ko lang yun. Naglakad na ako. Una, may mga nakasabayan pa ako sa daan pero maya-maya lang ako na lang mag-isa. Pagdating sa Kanyugan, kasi shortcut yun eh, papunta sa aming lugar. May narinig akong hangin na malakas. Isang hangin na nagmumula sa pagaspas ng kung anong malaking nilalang. Nang mga sandali na yon, alerto na ako. Hindi naman ako lasing dahil pa konti-konti lang talaga ako kung tumagay. Kinakabahan na ako kaya inilabas ko na ang patalim na bigay ni tatay sa akin pagkat pakiwari ko eh. Hindi normal na ibon ang dumaan sa aking uluhan. Hindi nga ako nagkamali. Dahil maya-maya lang may nakita na akong nakaharang sa aking dadaanan. Ilang metro ang layo mula sa aking kinatatayuan. Itim na figura ng tao na hindi ko makita ang hitsura dahil sobrang dilim ng bahagi na yon. Gawa ng maraming niyog. May mga puno pa ng talisay. Pero alam ko, taong aswang ito dahil sa tindig at figura. Ngunit hindi ako nagpakita ng takot, sa halip ay nilakasan ko pa ang aking loob dahil sabi ko, hindi talaga ako magpapatalo. May galit na din sa dibdib ko noon sa mga nangyayari sa baryo namin pagkat nagdulot ito ng takot sa mga tao. Kung ako naman ang papatayin ka ko pa sa isip, hindi ako makakapayag na hindi ko man lang siya mapuruhan. Mga 2 dipa na lang ang distansya namin. Dito na umatake ang nilalang.
Walang ano-ano. Yumuko ito at patalon na umatake sa akin. Sa boses na animoy halimaw. Labis akong nagulat nang sambitin niya ang aking pangalan. Ibig sabihin, kilala niya ako. Nang dahil doon, naisip ko kaagad, sigado nga ang aswang na ito. Mabilis ang kanyang pag-atake, ngunit nagawa kong makalihis sa paparating na matalas na kuko. Pag-iwas ko ay sinabayan ko ito. Hindi siya nakaiwas sa aking patalim na itinarak ko sa kanyang tiyan. Alam niyo naman siguro kung gaano katalim ang tari ng manok. Diretso ito sa kanyang tiyan at talaga namang baon na baon at gumuhit. Nang dahil doon ay napahiyaw siya ng sobrang lakas. Sa aking matinding galit ay nasambit ko talaga ang pangalan niya. Hayop ka, Gado. Salot ka. Pagkatama sa kanyang sikmura ay napatigil siya at napatingin sa akin. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Tinablan mo ako. Tinablan mo ako. Wika nito. Sigaw siya ng sigaw. Malahalimaw na boses. Muli niya akong inatake nun at sa pagkakataong ito ay nakalmot ako sa leeg pero daplis lang. Siguro, hindi niya kinaya ang hapdi ng sugat sa kanyang tiyan. Kaya bigla na lang siyang tumakbo papunta sa kakahuyan at tuluyang naglaho. Ako naman, agad nang tumayo at tumakbo na rin pauwi sa amin. Pagdating ko wala na, tulog na sina tatay pero ang nanay ko ay nagising kasi ang sabi niya may narinig daw siya kanina na parang hiyaw ng isang halimaw. Ngunit tarantang-taranta naman siya pagkakita niya sa aking dibdib kasi nga mayroong dugo. Ang akala niya napagtripan ako sa diskuhan, baka nasaksak. Pero nang sabihin kong aswang ang umatake sa akin ay doon lamang siya natigil. Yun na pala yung narinig niya kanina. Dali-dali niyang ginising ang tatay ko noon, lasing pa. Halos ayaw bumangon pero nang marinig niya ang katagang, sigil inatake ng aswang. Ay agad itong bumangon at napamura. Tinignan niya ang aking sugat. Hindi naman malaki at wala rin ibang sugat kaya nakampante siya. Tinanong ako ni tatay kung nasugatan ko ba ang aswang na umatake sa akin gamit ang aking patalim. Ang sabi ko oo, naitarak ko ito. Nang tignan niya ay may bakas pa ng dugo. Kilala mo ba, nak? Opo, tay. Gaya ng hinala ko, si Gado. Pero may sugat siya. Malaki ang sugat niya sa tiyan. Sabi ko na Mabuti. Mabuti at nasugatan mo. Wika ng aking tatay. Nang gabi na yon kahit na medyo pasuray-suray pa siya, ay kinuha niya ang aking patalim at dinala sa kabaryo namin. Yung nagbigay sa kanya ng patalim na yon na may alam sa kung papaano isumpa ang mga aswang na nasugatan sa gamit na yon. Agad itong isinalang sa apoy ayon sa kanya at may mga orasyon na ginawa. Hindi umano maghihilom ang sugat ng aswang na yon dahil sa bukod sa sadyang may lason ang patalim ay mawawala ang kakayahan ng aswang na makapagpagaling sa kanyang sarili dahil sa sumpa. Kinabukasan, nalaman ng mga tao sa baryo ang nangyari sa akin at nang malaman nilang si Gado ang aswang, ay agad naming sinugod ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi na namin naabutan. Nagtanong-tanong pa kami, walang nakapagsabi kung nasaan na ito. Pero makalipas lang ang ilang araw, may isang residente ang nakapagsabi na sa kabilang part ng Guimaras ay may isang lalaki na may dalang bag na mayroon umanong sugat sa tiyan dahil kita ang bakas ng dugo kahit na nakabenda pa. Nagpahatid umano ito sa kabilang isla papuntang Iloilo. Base sa paglalarawan nito, walang iba kundi ang kaibigan ko nga na si Gado. Matapos nun ay wala na kaming balita kung ano na ang nangyari sa aswang na yon.
Pero ayon sa kumpare ni Itay, hindi yun aabutan ng 1 linggo. Mamamatay daw talaga yon dahil hindi maghihilom ang sugat nito. Baka naputol nga raw ang mga bituka nun eh. Sa aming palagay, si Gado ang sinalinan kung sino man ang nagsalin sa kanya mula sa kanilang lugar sa Dueñas. Meron umanong isang baryo sa lugar na yon na dati pa'y usap-usapan ng pinakadelikado pagkat puro mga aswang di umano ang nakatira sa naturang lugar. Baka doon daw nanggaling ang pamilya ni Gado. At kaya siya naging aswang ay dahil siya ang sinalinan. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. Ngunit sadyang naiiba ang aking kaibigan na yon dahil naging mabangis na uri ng aswang. Pumapatay talaga ng tao. Minsan nagiging ganun daw ang mga aswang kapag nakaranas na pumatay at makatikim ng karne at dugo ng tao. Parang adiksyon din daw yun sa kanila. Kaya hindi nakapagpigil. Naghahanap talaga ng taong mabibiktima. Mula nun kahit wala ng salot sa barangay namin, hindi pa rin kami nagpapakampante. Iniisip namin baka maghigante ang mga kamag-anakan nito kung sakali mang namatay talaga si Gado. Pero kabutihang palad, hindi naman nangyari.